makakatulong ng konti yung yung extension ng import ban na iniisip ni Secretary Laurel. Ngunit hindi sasapat yon para ma-address itong napakababang presyo ng palay. Buong Pilipinas, umaabot sa amin yung reklamo ng ating mga magpapalay, nasa 8 hanggang 10 piso bawat kilo ang sariwa. Ibig sabihin yung bagong ani, i-compare natin yun doon sa tinatawag na break-even price. Ibig sabihin, bawi lamang ang gastos. Ayon sa Philippine Statistics Authority, yan po ay 14 pesos and 60 centavos bawat kilo. So, ibig sabihin, kung ang bentahan po ngayon ng palay ay nasa 8 hanggang 10 piso, napakalaki ang pagkalugi ng ating pong mga rice farmers. So, ang mangyayari kasi dyan, kahit na in-extend, halimbawa, yung import ban, let's say up to early November, ay pa rin, right after that, mapasok yung yung patuloy na napakamurang imported na bigas. Diyan po ang kasagsagan po ng ating main harvest, itong mga last quarter ng 2025. So, dapat madagdagan po ng DA itong rice import ban sa pagpapapon ng mas mataas na tariba. So, sana ibalik po yung 35% na dati namang umiira sa waste o tariffs and imported rice mula po sa 15% ngayon. Base sa aming sariling feedback sa aming mga leaders sa Federation of Free Farmers at sa amin na rin monitoring social media at ibang mga grupo ng magsasaka, nasa 8 hanggang 10 piso bawat kilo ang bilihan ng palay sa ating mga magsasaka. So, umaarita lang ating mga partners sa napakababang presyo ng palay. It will take time, Justin, kung sakaling yan po ay umpisan na. Sana kung ang National Food Authority ay nakakabili ng mas maraming palay, unfortunately, napakaliit ang kantidad o volume na nakakayanang bilhin ng National Food Authority. Ang malaking rason po dito ay ang mga bodega ng NFA ay punong-puno pa rin ng mga naka-inback na palay mula sa mga nakaraang mga ani. So kahit gustong makabili ang NFA ng palay, itong palay ngayon sa mas magandang presyo ng NFA, hindi nila kaya kasi saan nila ilalagay yung bagong bilhin nilang palay. Mabubulok lamang kung wala po silang imbakan. Ikalawa, assuming nakakabilang NFA ng limitadong palay na bago ng ating magsasaka, napakaigpit naman po ang National Food Authority. Kailangan yung palay mo hindi basa. Dapat ang purity factor, hindi ako nagkakamali, 96 ba yun, percent. Ibig sabihin, walang mga malilit na batno, walang mga insekto at iba. So, bihira po makabenta ang ating mga farmers, so kahit na po mga farmers groups sa National Food Authority. So, it will take time bago po itong pamimili ng NFA, maayos po yan. Samantala, natanong din po natin kay Sir Leonardo Montemayor, ito pong epekto naman ng import ban sa presyo ng bigas. Kasi sabi nga nila, bumaha or noong pinatupad yung Executive Order number 62 mga kabombo, na pagbaba nga po sa presyo po ng taripa, kaya mas maliit yung babayaran ng mga nag-aangkat or nagdadala po ng bigas dito po sa ating bansa. Yung pangamba na yung sabi nga nila na na pag bumaha ng supply po ng bigas, bababa yung presyo po nito. Siyempre dahil bukod po sa local produce na bigas sa ating bansa, idadagdag pa yung supply na magmumula sa mga imported rice. So kumbaga parang dadami po yung ibinibentang bigas sa merkado, ibababa po yung presyo. Pero, makalipas po ng ilang mga buwan, hindi pa rin po nakita yung epekto po niyaan. Sa halip, nakitaan pa po ng pagtaas po ng presyo ng bigas sa ating bansang Pilipinas. So, narito po yung kanyang kasagutan sa katanungan po na yan.
Well, sa umpisa, nagkaroon ng slight na pagtaas sa presyo ng bigas sa palengke. Ngunit ko naman, hindi naman gaanong nagpatuloy po yon. So, on the whole, more or less, parehas po, stable ang presyo ng bigas. So, hindi naman natin nagrabyado yung ating mga ang mga consumer. At sa palagay namin, kahit na magdagdag ngayon ng taripa, ang ating gobyerno sa imported na bigas, hindi dapat masyadong mapapataas ang presyo ng bigas sapagkat ang laki po ng supply ng bigas, both local at saka imported, dito po sa ating bansa. At saka ang laki po ng pagkamura ng imported rice. So kahit itaas mo na yung taripa, ang laki pa rin ang tutubuhin